Ngayon mga kaibigan ay share ko lang itong nangyari sa akin dito sa owner type jeep. Yan, sa may mga owner type jeep dyan ay panoorin nyo to, baka sakaling mangyari rin sa inyo to, para magkaroon kayo ng idea kung sakaling mangyari sa inyo to. Yan, ito mga kaibigan ay biglang namatay yung makina, nawala ng kuryente, pero malakas naman yung battery. Yan, ang una yung gagawin mga kaibigan, gumamit kayo ng test light. Yan, ito tinanggal ko to itong kanyang fuse, tinest light ko siya dito. Kung kapag umilaw to na naka-on yung susi, ibig sabihin okay, walang problema. Pero kapag hindi umilaw to at naka-on yung susi, may problema dito sa wirings. Dapat may supply to kapag naka-on yung susi ng ating sasakyan. Yan ang nakita kong naging problema. Yan, binuksan ko to, tinanggal ko yung takip. Itong wire na to, yan, hindi lang makita ito. Itong wire na to, yan, naglulos siya, naglulos contact. Yan, kasi yung wire na to ay luma na. Yan, tinanggal ko yung kanyang tape, yung iba naputol. Yan, kasi matagal na tong jeep na to. Siyempre sa katagalan naluluma rin yung mga wire. Yan, basta ito mga kaibigan, sundan nyo lang to sa may ignition to. Kapag nakasusi, itong susi ng sasakyan natin, meron siyang supply. Yan, gagamitan ko siya ng test light. Yan, may supply to. Yan, iilaw tong test light natin. Yan o, umiilaw siya. Minsan okay naman siya, at minsan nawawalan ng kuryente, ng supply. Siguro kapag umaandar yung sasakyan natin, nagba-vibrate, naglolos siya. Kaya minsan okay at minsan hindi okay. Yan, ito yung nakita kong problema. Pati dito sa socket nya ay may problema rin, kasi luma na tong socket. Yan o, nabubunot yung ibang mga wire. Kaya ang gagawin natin, tatanggalin na lang natin yung socket, dudugtungan na lang natin ang wire, direkta na lang, wala nang socket. Yan, tingnan nyo mga kaibigan, iaano ko to, idudugtong ko, iilaw doon sa fuse box natin. Yan, nakadugtong na yan, yung wire na yan. Punta tayo doon sa fuse box at isusi natin, lagay natin sa on. Yan, medyo pagpasensya nyo na, mag-isa lang ako, walang taga video. Yan, ito yung ating fuse box. Gagamitan ko siya ng test light. Yun, umilaw yung ating test light. Yan, yan, umiilaw yung ating test light. Yan, may supply yan. Malalaman nyo rin kapag wala kayong test light, kapag hindi okay yun, kapag nabunot yan, wala siyang flasher at wala siyang busina. Yan, pero ito meron siyang flasher. Tatanggalin ko yung, bubunutin ko to, wala yung flasher, mamatay. Yun, kaya kahit anong start mo dito, hindi to mag-i-start, hindi aandar yung sasakyan natin, magre-redondo lang siya, pero hindi siya mag-i-start kasi nakatanggal dito. Yan, nabunot.
Yan, walang busina. Pero kapag nakakonect, yan, mayroon placer. Yan, bali ganyan yung naging problema mga kaibigan. Buti na lang na iuwi ko siya. Ganun yung nangyari kaganina sa akin eh, sa daan. Buti na iuwi ko, naging okay naman. Napaandar ko siya. Kaya ngayon sinundan ko yung wire. Tinanggal ko yung mga ano kung may sira. Pero okay naman dito yung wire. Yung nakita ko dito lang talaga. Yan, dito. Yan. Ito yung may diferensya. Bali yun mga kaibigan, ay ayusin natin to. Yan, bago yan, tanggalin muna natin yung connection sa battery. Yan ang gagamitin kong wire. Napanggugtong dito yung automotive wire number 12. Yan, ilalagay ko dito. Yan, bali okay na yan. Balutin lang natin ng electrical tape. Ayun mga kaibigan, bali okay na tayo dito. Yan. Yan, itong wire na to ay papunta dun sa ating fuse box. Yan. Bali okay na tayo, nalagyan na natin ng tape. At ngayon dito naman tayo. Yan, bali itong wire na to, ito ay papunta to sa battery. Yan, nakadirekta siya. Yan, kaya ito may supply to. Kasi din nakadiretso to sa battery. Yan, gamitan natin ng test light. Bali yung kinabit ko muna yung battery para makita nyo na may supply siya na nakadirekta. Yan, bali yung ating susian. Yan, tinanggal ko yung susi. Yan, ngayon test lightin natin. Yan, kung makikita nyo, umiilaw yung ating test light. Yan, nakadirekta siya. Yan, lagi siyang may supply. Kasi diretso to sa battery, itong wire na to. Yan. Yan, ngayon ito naman yung tatanggalin natin. Yan, bali alisin ko muna yung connection sa battery. Yan mga kaibigan, bali hanggang dito na lang. Dito ko natatapusin ang video ito. Yan, kasi hapon na, magdidilim na ang paligid. Bali ganito lang yung gawin nyo kung sakaling ganito mangyari sa inyong sasakyan, mawala ng supply yung fuse box ng sasakyan nyo. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo mapapaandar yung sasakyan nyo, lalong lalo na kapag diesel engine. Yan, kapag nawalan dito ng supply, hindi aandar itong makina. Kaya dapat i-check nyo tong fuse box, itong main, kung mayroon siyang supply. Basta hanapin nyo lang yung wiring. Wiring yung problema kapag ganyan. Kapag nakasusi, i-placer nyo, walang placer, i-busina nyo, walang busina. Yan, ibig sabihin nasa wiring yung problema. Kapag biglang huminto yung sasakyan nyo, hindi nyo mapaandar. Kunyari umaandar, nagparak lang kayo, iniwan yung sasakyan nyo, umaandar siya, biglang namatay yung makina, i-check nyo yung wiring. Baka sa wiring yung nagkaroon ng problema. Bali ito pa mga kaibigan, kunyari mayroon namang supply itong kuryente, gumagana lahat, gumagana yung busina, placer, ilaw. Yan, gumagana, may supply.
Ito pa yung isang dahilan kung bakit namamatay yung makina ng ating sasakyan. Yan, dito sa kanyang fuel pump. Yan, kapag sira na tong fuel pump, hindi magpapump ng crudo. Itong kanyang fuel pump, mamamatay yung makina. Tapos in-start mo, okay na naman. Tapos kapag nasa biyahe ka, biglang mamamatay yung makina. Yan, fuel pump yung problema, lalong lalo na sa magantong sasakyan, diesel engine. Yan, at mayroon pang isang dahilan mga kaibigan. Kapag nasira ito, yan, itong madilim kasi, hindi yung kita, ilawan ko lang. Itong kanyang shut off valve, yan, ito. Yan, yan yung shut off valve. Yan, kita ba? Hindi masyadong kita. Yan, shut off valve. Kapag nasira yan, hindi aandar yung sasakyan nyo sa mga diesel engine. Kaya kinakailangan ng palitan yan. Yun mga kaibigan, sana nagkaroon kayo ng konting idea sa video ito. Yan, bali hanggang doon na lang.